Ceasefire muna. Yan ang panawagan ng ilang mga senador patungkol sa banggaan ni Duterte at Marcos. Hi mga ka-trenders! Kung bago pa lamang kayo sa ating channel, mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para laging kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Welcome sa Trending Pilipinas TV. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang hiling ng ilang mga senador, kabilang na nga sina Senator Angara, Senator Revilla at Senator Binay na ceasefire muna patungkol sa banggaang Duterte at Marcos. Ayon kay Senator Sani Angara, hindi na nakakatulong sa ating bansa ang ganitong banggaan at ito ay isang malaking distraction lamang sa pagitan ng dalawang kampo imbis na nga mag-focus sa mga mahalagang issue katulad na lamang ng lumalalang inflation dito sa ating bansa. Pareho rin ang sentimiento ni Senator Bong Revilla at idiniin na ang ating Pangulong Marcos Samandao ay bukas ang tenga at laging handang makinig sa nakasasakupan niya. Samantalang para kay Senator Nancy Binay ay inakala niya daw na mas magiging peaceful ang pamahalaan ngayon dahil nga ayon sa kanya ay for the longest time ngayon na lang uli nangyari na magkakampi from the same slate ang presidente at vice presidente. Subalit, mukhang hindi ganoon ang kadali ang sitwasyon at hindi nga ito ang nangyayari sa kasalukuyan dahil mayroong pa ring hindi pagkakasunduan at ang nakakalungkot ay kaliwat kanang siraan. Marami namang Pilipino ang may iba't ibang reaksyon dito. May mga nagpapahayag ng saloobin sa social media at ilan nga sa mga komento ay katulad na lamang ni YouTube user at Melds0316, quote-unquote, bangayan ng dalawang kampo is a wrong term, kundi bad-mouthing of Duterte kasi hindi naman pumapatol ang president. Sabi naman ni @user KGXQ7BY4XX ay ganito, tahimik lang ang ating Pangulo, trabaho lang ng trabaho, kaya walang bangayan. Let us pray na tumigil na ang Duterte camp sa kanilang pag-iingay. Sa kabilang banda, marami din naman ang umahamon sa ating Pangulong Marcos at nagdedemand ng drug test at sinasabing dapat ay patunayan nito in different ways na malinis talaga siya. Sabi pa ni Ramilita Narciso 1284 ay mahalaga sa taong bayan kung nagbibisyo nga ba si PBBM o Pangulong Bongbong Marcos o hindi at ito mano ang dapat hamon para sa ating Pangulo. Umaayon naman dito si Rafael Cabiles-GU 2WC at sinaad niya sa kanyang komento na ang kahilingan lang po para sa katiwasayan at kapanatagan ng loob para sa mga mamamayan ay imbestigahan po ang kalagayan ng ating Pangulo dahil sa issue ng drugs. Kasi kahit tayo nararamdaman nyo na hindi na natatakot ang mga durugista, hahayaan na lang ba natin ang kahihiyang isyong ito? O sasagutin niya ng isang drug testing para malilinawan ang taong bayan para sa namamatay na karangalan ng ating mahal ng inang bayan. Saad naman ni @Magdaleon2295 ay quote-unquote, hindi pumapatol BBM dahil guilty siya sa mga pangako niya noon nangangampanya siya. Kanya-kanyang kampihan na nga ang nangyayari sa maraming Pilipino dahil sa dalawang kampong ito. Marami sa atin ang nagkakanya-kanyang opinyon at panig sa usapin. May mga sumusuporta kay Duterte, mayroon namang kumakampi kay Marcos. Madami din naman ang neutral lamang sa usapin at mayroong parehong hiling sa dalawang kampo na bagkus magbangayan ay magtulungan na lamang at magkaisa upang makamit natin ang kaunlaran at kapayapaan ng bansa. Sobrang intense na nga ng tensyon at drama na ito sa pagitan ng Marcos at Duterte. Pero sa tingin ko mga ka-trenders, talagang kailangan ikonsidera ng dalawang ito ang panawagan ng ilang sa mga senador na nagpahayag ng kanilang opinyon at patuloy na humanap ng paraan para magkaayos at magkaisa.
Kung talagang ang dalawang kampo na ito ay may malasakit sa bansa, gagawin nila ito ng bukal sa kanilang puso. Pero pakatandaan din natin, mga ka-trenders, na hindi lang ito para sa mga katulad nilang mga politiko, kundi para din sa ating lahat na mga Pilipino. Dapat tayong lahat bilang Pilipino ay magtulungan para sa ikuunlad ng ating bansa. Maigi din mga ka-trenders na huwag tayo magpapadala sa mga dramang katulad nito sa politika. Let's focus on what really matters, ang pagtutulungan para sa tunay na pagbabago. At dito na nga po nagtatapos ang update natin para sa araw na ito. Sa mga susunod na balita, sama-sama pa din tayo dito sa ating channel, Trending Pilipinas TV. Aasahan ko ang inyong suporta. See you on my next video. Paalam!